Next problem, a 30-meter long dam retains 30-meter long dam. Alis muna natin to. Ito na yung ito yung dam. And then we have 30-meter long, meaning we have here parang ito yung length nitong dam. Kaya nga length. Kung naka 3D siya, ganito siya. Ito yung 30 meter. Kuha. Erase na natin na para malinis. Diyan mo na lang yan. Retains 9 meter. Ito yung 9 meter. As shown in the figure. Meron na kayong figure. So, wag na kayong mag-overthink pa pag drawing. Find the total resultant force acting on the dam and the location of the center of pressure from the bottom. Find the total resultant force. We have here, ito yung F, na acting at the center of pressure nitong ating dam or nitong surface natin. And then we have here the center of gravity. Tapos yung hinahanap nating location is, lagyan natin dito yung pagmumukha ko. Yan. Is from the bottom until sa resultant force natin. Let's say it's Y, no? Anong gagawin natin dito? So first, i-drawing muna natin yung figure. So yung mangyayari dito is ito yung surface ng ating ng dam na i-analyze natin. So isolate natin dito. Mag-drawing tayong panibagong surface dito. Itong surface na to, naka-inclined lang siya. Pero yung kanyang shape is rectangular pa din. Okay. Ayan. Parang ganito. Bang. Diba? Tapos, ayusin ko lang sa top ko. Ang gulo kasi. Yan. Tapos meron tayo dito forces na. Ito na yung height niya. D. Tapos ito na yung width na 30 meters or the length. So of course kailangan nating makuha yung angle na dito. So sa figure, di ko meron given, natahuban ko, no? Alisin na to, alay natin to. Same lang naman siya. Ito we have 60 degrees na angle. So isolate muna natin dito. Mamaya na. Drawing muna natin, ha. Tapos ito from the centroid to the water surface natin, we can call this y bar, no? And then itong distance na to from here, we can call this h bar. Okay tayo doon. Tapos yung distance from the centroid to the center of pressure, we can call this the eccentricity. Gulo pala ng aking so kailangan natin ma-solve muna itong value ng F. So to do that, we have the formula of the force acting on the plane given by this formula gamma h bar A. So we can compute for the value of the F. But in our case, ito yung area natin, di ba? Alam lang natin dito is yung length or yung width na 30 meters. Pero di natin alam itong depth na to or the height. So anong kailangan natin gawin? Kailangan natin ma-solve yung height niya, which is
itong inclined or yung gate na mismo. Ito. No, isolate natin. Ito yung gate. Tama. Ito yung bottom. Ito. We have here 60 degrees. No. Tapos, kapag nilipat ko yung, ito na yung water surface natin. Diba, itong 60 degrees, equal lang naman siya dito. No? Na 60 degrees. So, lagay natin dito 60 degrees. By geometry. Same lang yung angle niya dyan. Tapos, meron tayo ditong height ng tubig daw na 9 meters. No? So, meron tayong triangle. Ang hinahanap natin itong value ng h. So to do that, we can use the function of the sine. Theta is equal to the opposite over the hypotenuse. So meron naman tayong angle na 60, and then the opposite, ito yung angle. Meron tayong opposite na 9. No? 9. And then we have the hypotenuse na h. So computing for the value of h, we have 9 sine 60. So the h is equal to, calculator, 9 over sine 60. We have 10.39 meters. Yan ang gagamitin nating value for the area. Compute for the force. Gamma, sabi dito water siya. So gamma ng water, lagyan natin tuloy 9.81 times the height or the h bar. Diba itong h bar natin is kalahati lang naman siya ng tubig. So 9 over 2, magkano yan? Oh, calculator pa. We have 4.5. And then we have the value of the area na 30 times ano? Ito, h, 10.39. So we can compute for the value of f, which is equal to 13,763. Tama, 13,000 kilonewton, 0.049 kilonewton F. This is the final answer for the resultant force. For value of the y, pwede natin gawin yung pressure diagram. So mangyayari ganito, di ba ito yung kulay blue, minimize natin to, di ba ito yung gate, yung pressure diagram niya is pa ganito din, no? Let's change the color para makita nyo. Since yung pressure natin is increasing kapag lumalalim, meaning naka-triangular distribution load siya. So yung force natin nag-a-act ay baliktad, sa kabila pala yung force. Ito. Since sa kabila yung tubig. Tapos yung force natin always acting at the centroid of this pressure diagram F. So we can say yung value nito is 1/3 of the height, which is equal to the y. Ito. No? So y is equal to the 1/3 of 10.39. 3.463 meter. Ito na yung sagot. Shortcut to. Pwede nyo naman gawin. I-compute nyo muna yung value ng E. Ito. Yung value ng E. Turuan nyo kayong mas long method. E. Di ba yung Y natin? Ito. I-ano natin. Isolate. Wala nang space. Hindi. May space. Dito tayo. Ito. Ito na yung gate. Kapag tayo kulay. Ito. Gate.
Tapos yung y, ito. Tapos yung centroid niya, ito. So ito, 9/2, tama? Yan na yung h bar natin. I mean, hindi. Yan na yung h/2 natin. Na na-compute natin ito, 10.39. Tapos, ito is the e. So from this figure, we can say ito yung total h. We can say that the value, ito is h/2 dun din, no? Pwede natin sabihin na yung value ng or yung h/2 is equal e to the e plus y, no? E plus y is equal to this. E plus y is equal to this. So kailangan nyo makompute yung e, which is equivalent to the value of the I over a y bar, no? So pag na-compute nyo na yung e, gamitin nyo itong equation. So yeah, very easy. Screenshot.